Okay, so meron tayo dito chat ng customer natin. Sabi nila yung switch nila ay hindi daw nag-charge. So, pinadala niya sa atin. Nagpakita siya ng picture na nakakabit yung charger and hindi siya nag-charge. So, ito na, dumating na. Siyempre, pagdating ng ating mga unit, siyempre, inspect natin siya. Okay? Then, lalagyan natin ang label. So, ang purpose ng label na yan is para organize ang ating mga item or unit ng customer. So, yung pinaka-pouch niya, lalagyan natin ng tagging or pangalan. So, tinanggal ko na rin dito yung Joy-Con niya kasi yung tablet lang naman na kailangan natin. So, dito nilalabelan ko yung pouch. After that, nilalabelan ko din yung pinaka-tablet mismo. So, front and back. Okay, so lalagyan natin yung pangalan ng customer. Siyempre, yung date and then yung general fault. Then, siyempre sa harap, para pag naghiwala yung dalawang parts na yan, is may tagging pa rin sila. So, yan ay para sa safety ng customer, para assure tayo na yung mga unit na nandito sa amin, kasi medyo madami siya, ay hindi magkakapalit pa rin. Okay, even yung mga screw niyan ay nakatag din, may sarili na lagyan. So, dito, sinecheck ko na sa, visual inspection natin yung USB-C port niya. So, siyempre, yun ang first, triage natin yung issue ng switch. So, syempre, visual inspection muna tayo. So, yan, may nakita tayo parang dumi sa loob. So, binrush natin siya. So, vina-verify natin kung na-resolve na ba, kung may dumi pa rin ba. So, ito, parang may nakita tayo na mga salasalabat na pins sa loob. So, may mga naka-niwi na pins. So, verify natin, gamit tayo nitong mechanic USB tail insertion tester. So, dito makikita natin kung meron bang putol na pin or linya. So, usually dapat yan kulay green lahat. Pero, for our case, ito yung lumabas sa unit niya. So, sabi ng tester, merong 4 na connection na putol. So, ayan kasi nilireading niya yung mga pins. So, dito tinignan natin, ayan, 4 na connection siya. So, back to back na siya. Pero for safety, pressure tayo, testingin din natin yung likod. So, yun din naman ang magiging result niya. Lalabas din na merong 4 pins. So, ito, binerify natin to. Ito yung, itong pins na to is related do sa VCC or line-in ng ating kuryente. Okay, so next, testingin natin. Gamit naman yung ating USB ammeter. Para makita natin kung merong power draw. So ito, for context, pinapakita ko dito na dapat 15 volts and 30 amps pataas ang current and power draw ng good known unit. Okay? So, okay siya. Ginamit natin dyan yung charger natin sarili kasi alam natin good yun. So, this time naman, gagamitin natin yung charger ng customer kasi baka naapektuhan siya and baka ito ang nag-cause ng problem. So, yun. So, okay, ang charger ng customer meron ding supply. So, meaning, okay yung charger niya and nasa unit yung problem. So, importante kasi, chinecheck natin yan kasi kung after natin ayusin at yan pala yung may fault, babalik lang ulit yung sira. So, dapat talaga ginagamitan natin ng high quality materials yung ating mga gamit. Yung mga mumurahing USB charger, hindi po yan pwedeng gamitin sa switch. So, kabitan natin yung USB na alam natin good sa switch ng customer. So, ayan. Dead. Walang power draw. Walang pull ng kuryente. No amp draw. So, meaning may problem talaga yung board. So, kailangan natin siya i-open. Gamitan natin ang isa pang device. So, ito naman ay USB-C breakout board. So, verified naman natin dun sa ating mechanic talent tester. Pero ito, manual testing. So, tinignan natin dito kung shorted ba ang VCC main, VCC line sa ground. Confirmed, ayan, shorted yan. So, kailangan na talaga natin siyang i-open. Okay? So, fast forward natin sa disassembly. Maraming beses tayo nag-disassemble ng Nintendo Switch OLED sa ating Facebook and YouTube. Okay, so konting tip lang. Dito naglalagay ako ng Kapton tape dito kasi nag-leak dyan yung thermal paste ng OLED, no? So, nakarita na ako niya, nasira, hindi makaread ng SD card. Yung unit kasi, tumagas dun yung thermal paste. Okay? So, proceed tayo sa disassembly.
So yan, kung makikita nyo, protected yung ating mod chip. Insulated yan. Hindi yan tatama sa Faraday cover ng ating switch. So protected yan from shorts. So dito sa general area na tayo gagawa. So tanggalin natin yung cover ng USB port. So ingat kapag nagsusungkit nitong mga parts na to, kasi kapag nagkamali ka na sungkit dyan at may parts pala dun, posibleng matanggal mo siya. Yeah. So lalagyan din natin to ng cover para protected sa init. So verify natin yung short dito sa fuse. Shorted siya. So chinek ko rin yung fuse dito, okay yung fuse. So parang bad design siya, no? Kasi hindi sumandi, pumuputok yung fuse. Dapat yan ako na masisira. So dito nag-verify lang tayo na connections. Kung may other components ba na tinamaan, kagaya ng mga filters. Then yung ating PD controller, binerify natin kung good pa ba. So far, good. Although may tayo nung nakikitang short dito sa may ibabaw ng M92. Ito yung PD controller, charging controller. So bine-verify natin yan. So it seems that location is related dun sa BCC. Yeah. Shorted siya. Okay, so tanggalin natin yung charging port. Then, verify natin kung nandun pa yung short ulit. Okay, so lagyan natin ang heat-resistant tape. Then, salaman natin siya sa ating preheater. Para masimulan na natin ang pagtanggal ng charging port. So, importante na pinipreheat natin yung board para mas maganda ang success natin sa pag-install ng bagong charging port. Okay? Hindi masyado masistress yung board. Okay, so bago natin tanggalin yung charging port, prepare na natin yung bagong charging port na ikakabit natin, okay? Inspect natin kung pantay ba yung mga ngipin niya. Otherwise, pangit ang resulta kapag hindi pantay yung... So dito tapos na yung preheat natin. Kakabitan natin yung board sa ating jig. So importante mahina tayo dito kasi minsan nakatanggal ng parts yan kapag tumama sa likod. So dito tinatanggal ko yung parang cover ng USB slot, no? Para mahibalik natin siya. So yan, ininit na natin. Saglit lang to kasi naka-preheat naman yung board. Mas maganda ang tunaw ng ating solder. Yan. So nilalagay ko yung USB port na bago dito para medyo naiinitan din siya. Pag nilatag natin siya, hindi siya totally stone cold, no? Mas maganda yung kanyang paglapat kasi medyo mainit na rin siya. So yan, tanggal na. Clean up tayo. Lagyan natin ang leaded solder, yung mga pins and pads. Okay, then yung mga pabitan ng anchors, lalagyan din natin yan. Okay, so gamitan natin ang braid wick. Yeah, and then syempre lalagyan natin ang fresh solder after that. Tapos yan, habang mainit yung board, latag na natin agad yung bagong USB port. So, yan, ginagawa natin na mabilis yan para hindi masyado ma-expose yung ating motherboard sa heat stress. So, lahat ng precaution dapat natin gawin para maganda ang resulta ng ating trabaho. Preheat ang board, gumamit ng tamang temperature, gumamit ng tamang technique. So, walang hihinga, hintayin natin yung tuyo or tumigas yung ating solder. Okay, sa likod naman, ayusin natin yung mga anchors. Make sure natin na tumagos talaga yung ating solder. Although, ito naman more on cosmetic kasi nakita naman natin na tumagos na yung solder natin. Yeah, so clean up time na. Inspect natin sa scope. Okay ba yung ating pagkakalapat? So, pag pumasado na, clean up time na tayo. So, ito yung mas matagal na part, yung pagki-clean up. Satisfying part of the job. So, yan, malinis na. Okay na, babalik natin yung parang cover na yan para back to original. Then, over natin. Balit na natin. There. Yan ang ating finished product. So, balit na natin sa LCD niya. Assemble natin and then test natin. So, yan. Tinestin natin sa mechanic tester. Okay na rin. Sinara na natin. Okay na rin ang charging niya. So, congratulations. Finish na ang ating USB Type-C fix. So, yan. Ginawa pala ng kapatid niya. Sinaksak sa
5 ang charger. So yan, kinuha na po. Finish na.